Napaka-epektibo ang ginagawa na ito na Kaiju sa ilalim at ito nga marahil ang dahilan kung bakit nga nagiging maganda ang laro at performance na ginagawa nito mula nga nang gawin niya ang play na ito at strategy sa ilalim. Napaka-epektibo nga talaga ng ginagawa niya ito at napaperfect na nga ito ni Kaiju at ito nga rin maaari ang binibigay na kaalaman sa kanya ni Coach Tim mula nga nang maglaro ito sa ating Gilas Pilipinas team. Pero bago natin pag-usapan ng bagay na yan, ay hihingin ko muna ang sandali mong oras para suportahan ang aking channel at mag-subscribe then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Kung napapansin nyo dyan na simula pa lang ng ginagawa ni Kai ang ganitong napaka-epektibong play niya at estratehiya sa ilalim ay talaga nga naman na napakalaking pagbabago ang nangyari sa laro na ito ni Kaiju mula sa gitna bilang isang mahusay na sentro at nagagampanan niya na nga talaga ang pagiging mahusay na sentro at opensa nito sa ilalim. Kung magpapatuloy nga ang perpekto nga nito na paglalaro at mentalidad sa ilalim ay masasabi natin na siguradong malaki ang tsansa na mas mahihirapan pa ang mga import na makakatapat nito sa ilalim. Unahin natin sa opensa dyan. Mula sa Gilas, Pilipinas kung saan nga unang silayan natin ang ganitong klase ng laro ni Kaiju. Panoorin nyo yan, dito nyo makikita ang tamang timpla niya pagdating sa ilalim. Mula sa magandang transition niya at pag-iwas sa depensa, magandang switching na dahilan kung bakit nakukuha na nga nito ng maganda ang bola at nakukuha pa ng libre sa ilalim. Kaya naman madaling makapuntos itong si Kaiju natin dyan at mas nagiging madali na dahil sa laki nga nito nagiging basic na lang at hinuhulog na nga lang nito ang bola sa ring. Napansin na rin natin dyan ang magandang improvement nito sa pagkuha ng bola sa ere at nakukuha na rin ito ang magandang timing ng alley-oop pass na binibigay sa kanya ng kanyang mga point guard. Although hindi pa ganoon ka perfect, siguradong mai-improve niya pa yan sa pagtagal at nagamit niya na nga rin yan sa Japan B-League. Para sa akin yan ang mga dahilan ng pagtaas ng average nitong si Kaiju sa team ng Yokohama mula sa 18.4 points at 63% field goal ngayon nga umabot na sa 25.4 points at 11/14 field goal na talaga nga naman na sobrang taas ngayon ng average nito na ginagawa sa team ng Yokohama. At para nga sa akin dahil lahat yan sa magandang estratehiya na at balik kumpiyansa nito sa ilalim at napakagandang performance at pagtaas ng IQ nito sa ilalim. At dahil din yan syempre sa malupit na point guard nito na maganda ang paggamit para kay Kaiju natin. Sa lahat nga ng play more on alley-oop and switching ang pinagagawa nito kay Kaiju at sobrang epektibo ng mga play na ginagawa nila ang connection ng Yuki Kai sa team ng Yokohama at talagang naghahari ngayon ang duo nila sa Japan B-League. At para sa akin mahalaga ang player na to na si Yuki Kawamura para sa ating Kai Sotto dahil ngayon nakikita natin ang napakagandang improvement na nangyayari dito sa laro nitong si Kai natin mula sa opensa, magandang switching, mabilis sa transition sa ilalim at perfect timing nito sa ere na ngayon nga perfecto na nga nitong nagagawa at magpapatuloy pa nga ito sa magandang proseso at improvement niya sa ilalim bilang isang mahusay na sentro. At para sa akin nga hindi malabo na mangyari nga na isang araw si Kai Sotto sa magiging isa sa pinakamatinding sentro ngayon sa Asia at magiging dominated player kung sakali nga na magpatuloy pa ang magandang performance nitong si Kai sa loob ng court mula sa opensa hanggang depensa. Talagang makikita natin ngayon sa kakayahan ni Kai Sotto ang pagiging solidong sentro ng ating batang pride ngayon sa Japan B-League at sobrang ganda ng ipinapakita nito at patuloy na pagiging dominated player sa liga ng Japan B-League. Maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat sa inyo.